Sabi sa sulat, Dear Customs, PIDEA, and Senate, I am writing to inform you of a container ship currently in the port holding over 1,000 kilograms. Okay? Mahigit 1,000 kilo ng illegal na asin. Okay? Na tinitira ng mga mahilig magtira ng bato, 'di ba? Asin, bato. You know that, right? Ang sabi dito, which has been awaiting customs clearance for the past 2 weeks. Okay? So, yung kargamento na ito, itong shipment na ito, may nilalamang 1,000 mahigit na illegal na asin at nakatenga lang doon. Ang sabi sa sulat, it is imperative that all containers due for clearance are thoroughly inspected for illegal na asin, okay? Or bato, including the use of customs and PIDEA dogs. The shipment in questions is believed to be sent by the same parties responsible for the illegal na asin found floating in the sea. Remember yung palutang-lutang na illegal? Oh, related ito, konektado daw ito. Sabi dito sa sulat, the container is likely sent from Myanmar or most probably Malaysia. Containers from these countries need to be meticulously checked. Okay? There are two. Ito, listen to this. There are two individuals involved in assisting Chinese drug lords in clearing these shipments. So, ibig sabihin ay Chinese na asin lord ang involved dito. Sabi sa sulat, who have been aiding the clearance of illegal na asin container for the past 6 months. Okay? Sabi dito, list the names. Oh, by the way, ito pala yung picture ng Shab-Shab. Ayan o. Ito po ay may attachment. 3 attachment, pictures ng dalawang involved according to the letter. Pero ipakita muna natin itong ano na to. Alright? Wala. Okay? Pakita muna natin ito mga kababayan. So nakita nyo yan? Ayan yung illegal na asin na nakita nila sa container van, sa container van na nakatengge lang waiting for clearing. May plano kasi sila dyan. Kasi later on, mamaya, pag-usapan natin yung abandonment. I-abandon ko mamaya. Pero tapusin muna natin. Sabi dito, there are 2 individuals na involved na nag-a-assiste o tumutulong sa Chinese asin lords dito para tong shipment na to, para ma-clear. Alright? Ngayon, ma-clear yung clearance para makalusot nga. Okay? List the names of any known details of the individuals. So, yung pangalan nila, ito. Kaya nga dapat imbestigahan ito kasi nakalagay yung pangalan nila. Ang pangalan na nakasulat dito, based on this letter na sinend sa atin, mga kababayan, baka kilala nyo to, ay certain Julian Cuevas Perez. Actually, hindi ko alam kung ito ba tong Julian Cuevas Perez na ito yung nakikita ko may mga kasamang artista. At may kasama, may mga pictures actually na bago ko nag-vlog, kinumpile ko na yung mga litrato nito. But we have to make sure na yung nakapangalan dito ay siya yun. Alright? So ngayon mga kababayan, meron din picture na Julian Cuevas Perez na nandoon, hindi ko lang alam kung ano ang mission niya, kasama niya si Bangag Jr. Okay? Sabi ni Trollbuster, Romeo Alam Rosales, codename RR. Naku, mukhang may alam si Palanggang Trollbuster talaga. So ngayon, eto. Sino daw, hindi sino daw. According to this letter, si Julian Cuevas Perez ay close friend ni Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Iyon. So actually may nakalagay na attachment dito but later na lang natin ipapakita. Kasi nga, the reason why sinasabi natin sa taong bayan, kasi nga na-receive na ito ng mga senador. Na-receive na rin ng Office of the Bangag President. Na-receive na ng Ombudsman, ng PIDEA. Pero tahimik silang lahat.
Kaya binigay sa atin dahil according to our source, dahil daw kaibigan ng mga Marcos, ng mga bangag, itong isang nasasangkot dito. Okay? Itong Cuevas Perez. Okay? Based on this letter. Ngayon, mga kababayan, sino pa? Itong si Crisanto B. Brescia. Siya ay administrative officer for ng Port of Manila. So, ibig sabihin, itong si Brescia, itong Crisanto Brescia, na-research ko na rin siya, ay konektado pa rin siya. Nandiyan dyan sa Bureau of Customs. Sabi dito, both of these individuals have been receiving bribes in the past 6 months to help get pulboronic, okay? To help get the pinagbabawal na asin at yung pulboron pa into the country. A simple investigation as to their financials and their lifestyle for the past 6 months will show heavy money, savings, and spending. So, pinakikiusap ng whistleblower, ng informer na imbestigahan yung lifestyle ng mga nabanggit na, na kaibigan ni Marcos, ni Marcos Jr. at ni Sandro, kasi nga, according to my source, na talagang ang padrino daw nitong dalawang ito, based on the information na natanggap natin, ay ginagamit daw nila yung pangalan ni Sandro at yung mga, connection. So, may nakakilala ba dito sa mga nabanggit nitong individual? So, now, alright, sabi dito, photo attached is, yun nga, pinakita ko sa kanya, from last month's shipment, which can be verified by matching the color of this particular illegal na asin and the illegal na asin caught by PNP in Manila in previous month. All right? So again, ito po ay legal, ito po ay nakarating na, ayan, nakarating na ito sa gobyerno. Pero bakit tahimik? Bakit ayaw imbestigahan para maklear kung yung bang mga nabanggit na mga tarpulano ay totoo na sila ay what? Sila ay sangkot o sila ba talaga ay nagtatanggap ng bribe? Kasi mga kababayan, hanggang ngayon, anong petsa na? 'Di ba? August 14 and it's 10 days na, although they have 15 days, 'di ba? 15 days to answer. Pero kaya binibigay sa atin tong information na 'yon para imbestigahan itong dalawang ito na nabanggit na mga pangalan na nandiyan yung isa sa Bureau of Customs, si Brescio, at itong si Cuevas. Ngayon napag-alaman natin, based sa ating pagsasaliksik mga kababayan, according to yung sa internet information, itong Cuevas ay shooter. Okay? Nagbabaril daw ito siya, yung sport lang na bang, bang, bang. Then, ito daw talaga ay malapit dito sa Marcos family na ito at kay, sa mga Bangag family. Kaya nga ang sabi dito ng information, kaya ba nila ayaw aksyonan? Kasi wala silang balls. Kasi nga, kaibigan ni Bangag Jr., kaibigan ni Sandro. Kaya nga nakakalungkot dahil nakasisi naman yung lahat ng miyembro ng committee kung saan dapat, Committee on Drugs, na kung saan dapat ay tinatalakay nila o sinasaliksik nila ito yung dapat tinututukan nila, i-lifestyle check nila, pero tikom ang bibig ng mga Jotang Genemes. Alright? Tikom ang kanilang bibig, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, so, patuloy, okay, ni-reappoint ni Bangag yung mga sangkot. Kasi napag-alaman natin, itong dalawang taong ito ay nagkakaroon sila ng awayan sa loob. Itong Cuevas at saka Brescio, yung binanggit kanina ni Trollbuster, naku, mukhang may alam ito, at itong si Aaron Nucom na kung saan pinangalanan din ng Congress na pinapatawag siya dun sa sinopina, kaso lang hinarang ni Bangag Jr., kasama din itong pangalan na ito. Pero yung certain Rosales, itong Alan Rosales na binanggit mo dyan kanina palangga, ito ay empleyado din ito, empleyado ng
Bureau of Customs. Okay? Si Cuevas daw, ito ay hindi siya empleyado ng Customs. So, siya ay kaibigan ni Sandro at ng mga Marcos. Si Brescio at si Brescio is employed, pero ito daw dalawa ay partner in crime according to, ako a partner dito sa mga ganitong transaction according to our informant. Then, itong Rosales at saka Nucom, okay, ito din daw ay magka-partner sa kanilang mga transaksyones. So, nagkaroon pala ng inggitan o pag-aaway sa loob dahil dito sa mga shipment na ito. So, Cuevas Brescio versus Rosales Nucom, pero iisa din ang boss nila. Okay? Ang boss nila si Venier Baquiran na nira-appoint ni Bangag Jr. na pinangalanan ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, na ito ay bagman at tumatanggap ng tara. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan, kasi itong Baquiran na ito, mga tao din daw niya itong lahat ng itong apat na ito, based sa info na nakuha natin, kaya nga dapat talaga imbestigahan ito ng dapat imbestigahan o huliin na kaagad, di ba? Kasi nandiyan pa ang shipment ngayon nakatenga. Okay? Nagaantay pa sila ng what? May gagawin silang, kukunin nila yan mamaya. So, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo, mga kababayan, na win-win dito si Baquiran. Kung itong mga taong ito, kung ito ay totoo, let's say na-imbestigahan natin, itong apat na ito ay mga tao niya, nag-aaway-away dahil yung isa gusto makalamang sa mga shipment, tapos ay yung dalawa, din yung dalawa, ganun. Si Baquiran, maganda yung laro niya. Kung kahit maggugurguran itong apat na ito, win-win pa rin siya kasi mag-i-endorse pa, mag-i-intriga pa, intriga. Iba pala yung intriga. Mag-iintriga man, diatay. So, mag-iintriga. Tossing nga bells ko. So, mag-iintriga pa rin ng whatever, kung ano yung mga napag-usapan nilang presyo. Yun ang nakuha natin, mga kababayan. Tapos, ito daw, itong Cuevas na ito ay talagang, actually, based sa nakuha kong mga pagsasaliksik, ito ay inaanak ni Noynoy. So kung titignan natin, kung ito ay may katotohanan, kasi binasa lang naman natin yung letter na ito, na may hawak na nga ang Congress, ang Office of the Bangag President, the Ombudsman, kung ito ay may katotohanan lahat ito, tapos kung ito ay inaanak ni Noynoy at pamangkin ba or apo ito ng certain Justice Cuevas. Ha? So, kaya dapat paimbestigahan talaga para masusog itong mga taong ito kung talagang may kinalaman sila dito. Dahil sila ay sinulat ng concerned citizen. I believe itong sumulat nito, taga Bureau of Customs din, hindi makaporma, hindi makagalaw doon dahil pinamumunuan ng mga smugglers katulad ni Bienvenido Rubio at ni Baquiran na yan naman ay pinangalanan mismo doon sa noong 2017, di ba? Doon sa privilege 2019 ni Ping Lacson. Pero tignan mo ha, si Rubio, in-appoint. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang mga bangag ang i-appoint ni Marcos Jr. Pating dating may bahid ng pangawat. Kasi ang gusto nila ay magaling magnakaw para ibigay ng ibigay sa ang party nila. Ang iparty ni Lisa at ni Bangag. Kaya nakakalungkot ang buhay ninyo dyan sa Pilipinas na nabubudol kayo. Okay? So, napag-alaman natin mga kababayan, okay, itong mga involved na ito ay talagang may mga connect sa mga like justice. Imagine, inaanak daw ito ni Noynoy at ni Ochoa. At alam naman ninyo na si Ochoa nandyan lang si dating Executive Ochoa, okay, nandyan lang sa kipay ni Lisa nakadikit. Okay? Nandiyan lang lagi at nakita nyo naman si Ochoa ay isa siyang, based dun sa testimonya ni Agent Morales, si Ochoa ay pumigil ng pag-raid kay Bangag Jr. nung time nung siya ay bangag na bangag nung March 10 based on the confidential informant. So nakita nyo yung pagkakunik-kunik. So no wonder, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas hanggat pinapayagan ninyo na ang namumuno sa inyo ay mga bangag. So can you believe that, mga kababayan? August 4, okay? August 4 ito, pinadala, August 5 actually. August 5 pinadala itong letter na ito sa mga kinauukulan na dapat ay bigyan nila ng aksyon.
lahat, senador, di ba? Kasi mga palangga, napag-alaman natin na mayroon palang rulings o may batas pala na kapag ang isang shipment, okay, ay inabandona ng certain number of days, okay, ang gagawin pala niyan, ipapasa ng, ang gagawin ng customs, i-declare niya ng abandoned shipment. Diba? So once na na-declare nila ng inabandon na yan, mga kababayan, within certain days, so ano ang mangyayari? Ang gagawin nila, ita-transfer nila yan daw sa container yard kung saan nandoon yung mga abandoned shipments. Okay? So ang gagawin yan, mga palangga, kaya nila ita-transfer yan para what? Para i-examine na ang mga examiners, yun yung mga nagsisniff ng, yung mga aso, di ba? Yung mga canine dogs, yun. Ipapacheck nila yung mga shipment na yun. So ngayon, bago pa, mga kababayan, napag-alaman natin, bago pa i-examine ng mga examiners at siya mga sniffing dogs or canine, ang gagawin ng mga tiwali, which is ayon sa ating source, kasabwat din ang Bureau of Customs Head at lahat ng mga tiwali. So nanakawin nila sa gabi yung pulburon man yan or illegal na asin. Nakita ninyo? Kaya strategy ito, kaya ito'y sumulat dito nga, hindi sa akin, you know? Sinulat nila yung mga kinauukulan na eto naimbestigahan nila kasi eto yung kalakaran. Kunwari, i-declare nila ng abandon, mga palangga. Pero sa totoo lang, ang mga nakalagay palang mga consignee dyan ay mga bogus. Sinasadya nila talaga yon para walang mahabol, para walang malinis, ay walang mahabol, walang matrace kung sino yung mga consignee na yon. Pero strategy pala talaga dahil mismo ang nag-a-advise sa kanila to do that ay ang Bureau of Customs at ang mga tiwali. No wonder, Rubio is pinangalanan na Kawatan. Bakiran, pinangalanan na Bagman, no less than the former Senator Ping Lacson. Ayan, documented lahat yan. Yung mga binabanggit natin mga pangalan dito, di ba, Bakiran, lahat, maliban dito, bago itong mga binanggit natin, ay they're really involved in smuggling, not only in illegal na asin o bato, kundi sa mga sibuyas at iba pang mga kargamentos. So, ang ginagawa nila, talagang sinasadya na lang i-abandon ito palangga para dadalhin nga daw dun sa yard na yon. So, pag gabi, nanakawin nila. Kung sino yung magnanakaw, hindi sila pa rin. So, pag dinakaw nila, syempre, nanakaw na dahil ita-transport na nila, ililipat nila sa ibang sasakyan, di ba? Malay mo, yung sasakyan palang nahuli dun sa alitagtag. You know, pwede yun, di ba? Na hanggang ngayon, wala pa rin naman nangyayari doon. Pinotrektahan pa. So, pwedeng ganon. So, tatanggalin nila yung mga illegal na pulboronic or asin na transport nila. So, the next day, ready na sila. O, sige, mga examiner, examinin nyo na yan. Dali na yung mga asong taga-singot. Isa nun, sila na lang yung nilapa ng mga aso dyan, di ba? But ganon pa man, so clear na. Wala na yung good items. Okay? Wala na yung illegal na good items. Kasi yung natitira na lang yun kung ano yung dineclare talaga. Let's say kung ang dineclare doon is mga used clothing or something. Pero yung gitna na 1,000 kilograms or more ay kinuha na from the backyard. Okay? From the abandoned backyard. So ngayon, nakikita niyo mga palangga, ang mga kawatan, talagang yan ang kanilang ginagawa dyan sa customs. Kasi once daw na madala na yung mga shipment na yan, dito sa backyard na yan, o abandoned backyard, absuelto na siya dun sa custom zone na tinatawag. Di ba? Madali na lang talaga nila dudukutin. Kaya madali din ang pagta-transfer nila sa kanilang mga warehouse somewhere. Pwede, ang iba daw nilang warehouse ay sa Bulacan. Okay? So from that abandoned yard, talagang malaya na silang nanakawin, tinitira nila sa gabi. At what do you expect, mga kababayan? Magkakasabwat sila.